Anong pinagkaiba ng engagement at wedding sa Bible? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Jason Dadap at lahat po ng mga ka-devotions natin na nakatira sa Australia. I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa ating paglagong spiritual at sa ating paglago sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the Bridegroom. Si Jesus po, siya yung lalaking ikakasal. So, Jesus as the Bridegroom shows His intimate covenantal love for His people. He pursues, protects, and prepares His church as a groom cherishes his bride. This title highlights His joy in saving us, His commitment to cleanse and transform us, and His promise to return for us. In Him, believers find a relationship marked by devotion, delight, and the hope of a future wedding feast. According to Matthew chapter 9 verse 15, sabi po rito, Jesus answered, "How can the guest of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, then they will fast." So yung bridegroom po rito, si Jesus Christ yung nagsasalita, tinutukoy niya yung sarili niya bilang bridegroom. And sabi niya nga po rito, the time will come when the bridegroom will be taken from them. And I believe ito po yung pinako siya sa krus eh. He was taken from them, from the disciples, then they will fast. Sa Tagalog po ng bridegroom ay lalaking ikakasal. So, inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili bilang lalaking ikakasal. Makikita niyo po yan sa maraming mga verses sa Bible. Of course, sa Revelations 21:2, makikita natin na yung church ay bride, beautifully dressed for her husband. Yung husband ay si Jesus Christ. Yung bride ay church or New Jerusalem. Makikita niyo po yan sa verse 9. Sabi dito, "Come, I will show you the bride," the church, "the wife of the Lamb." And of course, makikita niyo rin po yan sa Ephesians chapter 5, 25 hanggang 32. Sabi po dito, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her." At pag binasa niyo po ng buo, makikita po natin na si Jesus Christ is the husband and the church is the wife. Dito po sa topic po natin, si Jesus Christ is the bridegroom, siya yung lalaking ikakasal, at yung church po yung bride, babaeng ikakasal. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Christ is the bridegroom. Isa-isahin natin, no? Christ is the bridegroom. Para po mas ma-appreciate natin yung topic po natin ngayon, maganda kung maunawaan natin ano ba yung kultura nila during that time. Sa atin kasi, meron tayong tinatawag na engagement. After ng engagement, yung wedding. So, 2 stages. Una, magkakaroon muna ng pangako sa isa't isa, magbibigay ng sing-sing sa bawat isa. And then, after that engagement, magkakaroon ng wedding. Sa atin po, ang importante, yung wedding. Kasi yung wedding, yun na yung legal kayong mag-asawa. Pero alam niyo po sa Bible, iba. Basahin po muna natin sa Matthew chapter 1 verse 18 and 19. Ito po ay patungkol kay Joseph tsaka kay Mary. Tingnan po natin kung anong nangyayari dito. Actually, pag binasa mo to, malilito ka eh. Kung hindi mo alam yung kultura. So, now the birth of Jesus Christ took place in this way. When His mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Sabi po rito, betrothed. Ang equivalent po niyan sa atin ay engagement. Nagkaroon sila ng pangako sa isa't isa. Nakatakdang ikasal, sabi po sa Tagalog. So, nang si Maria, na kanyang ina, ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama. So, nakatakdang ikasal, bago magsama, ang nangyari kay Mary, nabuntis.
Wala pa silang sexual relationship dito. Nakatakda pa lang silang ikasal bago magsama. Tapos nabuntis. So ngayon, iniisip ni Joseph, naging unfaithful yung asawa niya, si Mary. Naging unfaithful. So, sabi dito sa verse 19, si Jose na kanyang asawa. Ayan, dito ka na malilito. Kala ko ba nakatakdang ikasal pa lang? Bakit sa verse 19, asawa na? Sa English, and her husband, Joseph. Malilito ka talaga. Yung kasunod nito, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Lalo nang nalito. Teka, kala ko ba nakatakdang pa lang ikasal? Kala ko ba engagement pa lang, betrothal? Pero bakit naging husband niya na si Joseph? At bakit i-divorce ni Joseph yung kanyang asawa? Kung nakatakda pa lang silang ikasal. Ayan na. Para mas maintindihan natin yan, sa panahon kasi nila, 2 stages din. Merong betrothal or engagement at merong ceremony, wedding. Now, dun pa lang sa betrothal, dun pa lang sa engagement, ay legal na silang mag-asawa. Okay? Engagement pa lang, covenant. Yung covenant kasi promise eh. May kasunduan na. So, engagement pa lang, betrothal pa lang, legal na silang mag-asawa. Pero, hindi pa sila nagsasama. Wala pa silang sexual relationship, no? Pero legal na silang mag-asawa. No sexual relationship. Kaya si Mary, nung nabuntis siya, gusto siyang i-divorce ni Joseph. So, tandaan nyo yun, no? Betrothal, legal na mag-asawa, pero may kasunod pang wedding ceremony. Okay? So, ganun po yung kultura nila during that time. Now, si Jesus po, kaya sinasabi niya rito, siya yung lalaking ikakasal. Kanino? Sa church. Anong ibig sabihin yan? Yung relationship ni Jesus sa church, legal ng mag-asawa yan. Legal na. They are united. Meron ng union. So, hindi tayo parang engagement lang na pwede pang maghiwalayan. No? Kasi sa atin kasi yung engagement, hindi naman ganun ka-importante yun. Pwede pa naman maghiwalay eh. Pero nung unang panahon, engagement pa lang, betrothal pa lang, legal na mag-asawa yun. Lalaking ikakasal, babaeng ikakasal, nagkasundo kayo, legal na kayong mag-asawa kahit nakatakda pa lang kayong ikasal. Kasi nga, betrothal pa lang, legal na yun. Yung ceremony, formality na lang. So, ganun po yon. Sa mga tuwid, yung relationship natin sa Panginoon ngayon, legal. Yan ay wala nang hiwalayan yan. Talagang mag-asawa na, kumbaga, legal na mag-asawa. So, the church is the bride of Christ. Christ is the bridegroom, the church is the bride of Christ. Now, paano naman siya naging 2 stages, no? So, merong betrothal. Ako naniniwala ako na meron pang next stage yan. At the second coming of Christ, nandun na yung wedding. At dun sa wedding na yon, dun na magsasama yung bridegroom, yung husband, at yung church. Kailan po mangyayari yan? Sa second coming. Of course, maraming dapat aralin patungkol dito. And alam ko yung ibang mga perspective. Pero ako, naniniwala ako sa, sa muling pagbalik na ating Panginoon Jesucristo, yun na yung pagsasama ng groom tsaka ng bride. So, 2 stages. Legal na mag-asawa ngayon yung si Jesus tsaka yung church, pero may kasunod na stage yan. Yun na yung consummation. Magkasama. Yun po yung point number 3 natin. The return of Christ is the consummation. Now, someday, mga kapatid, yung church makakasama si Jesus Christ because Jesus Christ promised that He will come back. Now, application number 1. Pursue holiness and righteousness. Pursue holiness and righteousness. Alam niyo po, pag binasa niyo po sa Ephesians, si Jesus, makikita niyo talaga natin si Jesus na gusto niya intimate relationship with you, with the church, with us. At ang gusto ng Panginoong Jesucristo, pakalinisin tayo, i-prepare tayo para sa kanyang muling pagbabalik. Kaya po makikita niyo po sa maraming mga verses sa Bible,
Tingnan natin kung meron akong nilista rito. Eto, 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Sabi po rito, "For I feel a divine jealousy for you since I betrothed you to one husband." Sino po nagsasalita rito? Si Paul. "To present you as a pure virgin to Christ." Ibig sabihin, dinidisipulo ko kayo para maihanda ko kayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi rito sa Tagalog, "Sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen." Ano pong nangyayari dito? Pag binasa nyo sa Ephesians, ganun rin. "So that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish." So yun talaga yung gusto ng Diyos eh. Yung ma-disciple tayo, lumago tayo sa pananampalataya, mamuhay tayo ng may kabanalan bilang preparation sa ating pagtagpo sa ating Panginoong Jesucristo. So tayo po as a church, we pursue holiness and righteousness. Tanong, ano ba pinagkaiba ng holiness at righteousness? Halos overlapping sila, halos magkapareho, pero meron silang nuance. Yung holiness, ito yung who you are, being. You're being holy. Yung righteousness naman, it is doing the right thing. Yung holiness, ito yung hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi ka gumagawa ng masama. Yung righteousness naman, ito yung gumagawa ka ng mabuti. So, double-edged sword siya. Sabi po rito sa Romans chapter 12 verse 1, "Offer your bodies as living sacrifice, holy." Sabihin, offer mo yung sarili mo kay Jesus, tapos hindi ka gumagawa ng kasalanan. Hindi mo, of course, nakagawa tayo ng pagkakamali, pero hindi natin siya ginagawang lifestyle. Hindi natin yung pinapamuhay yung paggawa ng masama. Yung righteousness naman, sa 1 John chapter 3 verse 7, sabi dito, "The one who does what is right is righteous." Basically, righteousness is doing the right thing. Holiness is not doing evil. So, pursue holiness and righteousness, kailangan natin yung dalawa na yun. Pangalawa po, dahil ang ating Panginoon Jesucristo is very relational, prioritize spending quality time with Jesus. Prioritize natin yung meron tayong quality time with the Lord. Hindi lang yung, minsan throughout the day, sobrang busy natin, we spend, 1 minute muna kay Lord, magpipray muna ako for 1 minute and that's it. We have to spend quality time. Reading the Word of God, praying, devoting our time with the Lord, for the Lord. At nagkakaroon tayo ng, kumbaga, date natin sa Panginoon, araw-araw. Actually, itong mga devotions natin, parte ito ng date natin with the Lord, na nakikinig tayo ng anong nakasaad sa banal na kasulatan. At the same time, nananalangin tayo, nakikipag-usap tayo sa Kanya, ng intimate yung relationship natin with Him. Pangatlo po, prepare for the return of Jesus. Si Jesus po yung lalaking ikakasal, yung church po yung babaeng ikakasal, legal na yan, no? Pero long distance relationship, no? Pero darating yung time, sabi ni Jesus Christ, "I will return." Babalik ako. At yun na po yung next stage ng marriage. Yun na yung pagsasama ng groom tsaka yung bride. So prepare for the return of Jesus. Jesus Christ will come. It's just a matter of time. Ito po yung glorious hope, blessed hope, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. It's a promise that will never be broken. Ang ating Panginoon Jesucristo, kagaya nga ng devotion natin noong nakaraan, hindi siya nang-ghosting, no? Kung ikaw na-ghosting ka na, may nagparamdam sa'yo na may nanligaw sa'yo, tapos iniwan ka na, naging multo na, hindi mo na maramdaman, si Jesus hindi niya gagawin yon. He will come back. Now, para po sa ating discussion, why do you need to pursue holiness and righteousness? At tayo po'y manalangin. Father, thank you for giving me a Savior who loves with such deep, faithful, and committed affection. Help me understand more fully what it means that Jesus is the bridegroom who pursues, protects, and prepares His people.
Teach my heart to rest in His love and to respond with loyalty, purity, and joy. Shape my desires so they align with His will. And help me live in anticipation of His return. May my life reflect the beauty of belonging to Him. I entrust everything to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes. Salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.